Ganun. Ayan, mga kapatid, oh. Mga kapatid, magandang gabi sa inyo. Anong oras na ba? 9:53 in the evening of Monday. Ano bang petsa ngayon? Ngayon ay Agis ng March 10. Bakit ko binabanggit yung oras at araw? Kasi mga kapatid, buong maghapon, ito lang ang ginagawa ko. Tinitignan ko kung kaya kong paganahin itong electronic power steering na ikakabit ko doon sa ating Volkswagen. Sinasabi kong sa atin kasi po mga kapatid, ipapakita ko sa inyong lahat kung ano man ang modification ko dyan sa Volkswagen na yan. At modification number 1, papalitan ko siya ng electronic power steering. Dito ko idudugtong yung steering assembly na yan. Ayun po yung manibela. Tama-tama, ganito kahaba. So sakto na dito siya madudugtong. Ito ngayon yung gearbox nitong Volkswagen. Ayan, ito yung mga linkage niya. Halos palitin na lahat to. Pero ito, i-convert ko na to ng magandang mga tie rod. Papalitan natin yan, yung mga magagandang tie rod ngayon na mga modelo. Tapos syempre, yung steering stabilizer, i-retain natin yan. Tapos ito yung kanyang gearbox. Ayan. So, hindi ko na to i-rack and pinion dahil okay naman na tong gearbox na to. At ang magpapalambot na ng manibela na to ay ito. Sige ngayon, pakita mo. Yan lang. Para makita nyo lang mga kapatid. Ayan. So halimbawa nakaganon. Ayan mga kapatid. Oh. So ito na po yung irerekta na natin dito. Ayan. Ito ay may spline. Kaya hahanapan ko po ito ng spline na papasok ngayon dito. Ayan. Napakasimple po. Para dito sa Coaching Kuba na ating electronic power steering. Ito nga yung nagpahirap ng trabaho ko kung paano ko hahanapin itong mga wiring connection na yan para mapagana ko. Mga kapatid, marami nang gumawa ng vlog tungkol dito sa electronic power steering. Ang hirap-hirap panoorin, ang hirap-hirap i-DIY. Gawa nga nung yung binili nilang electronic power steering assembly ay napakarami ng kung ano-anong mga ikakabit mo. Dahil sa tulong po ng Carmin, ayan, ito po yung mismong circuit nitong electronic power steering na yan, mula kaninang alas 2 ng hapon hanggang ngayon na 9:55 ng gabi, ito na, naging successful na po ako. Sabi nga, kapag may tiyaga, may nilaga. Ang kagandahan dito sa power steering na to, kapatid, ang susi mo, ito. Ayan Hindi ko po kayo iniinggit Kasi po, kung sakaling magkaroon kayo ng idea na yung diesel AUV mo, halimbawa yung mga crosswind na yan, ito. Kapag yan ay nilagyan ko nitong electronic power steering na to, tatanggalin na natin yung power steering pump niya sa makina na nagpapabigat pa ng ikot ng makina. Di ba? Mapapansin nyo kapag pinipihit nyo yung inyong power steering sa mga hydraulic power steering, di ba? Nanginginig, medyo bumabagsak yung minor mo. Nabibigatan yung makina. Yun nga yung tinatawag na parasitic loss. Pero kapag medyo mabigat, malalaki na yung gulong na nilagay mo, hindi na parasite yun, hindi na maliliit na loss yun, malaki na. Ngayon, ang sinasabi ko lang sa inyo, itong electronic power steering na to, kapag inilagay ko yan doon sa mga naka-standard na hydraulic power steering, mababawasan yung stress ng makina. Ngayon, balik ko yung susi. Ito yung susi niya. Ang ganda Original po yan. Kaya lang siyempre hindi na gumagana yung alarm niyan. Kasi ito binibili ko ay ito na lang mga assembly na to. Okay, lagay ko yung susi. Yan. So ignition on ko na. Ngayon ang kagandahan po dito, mangilan lang naman yung wirings na kinonekta ko. So dito naglagay ako ng positive. Yan, binuhay ko tong iba rito, puro positive. At itong supply ng mismong module, ito na, negative yung itim at positive yung puti. Ngayon mga kapatid, huwag niyo ako ibas bakit dalawang wire na maliit lang ang inilagay ko. Nilagyan ko ng maliit na wire para kung sakali mang ako'y magkamali, masusunog lang yung wire na yan. Ganun na lamang ang nilagay ko, hindi yung malalaki. Pero ito naman, ay maingat ako sa paglagay ng polarity. So yung positive ko ay yung white at yung negative ko naman yung black, doon sa bagong baterya. Ngayon mga kapatid, tignan nyo, ito ay gumagana na. Kapag pinihit ko yung manibela, tignan nyo yung ikot ng motor. Kaya lang, hindi ko siya nilagyan ng pabigat kasi dapat gumana yung torque.
sa electronic power steering kasi kailangan maramdaman nung inyong system, pati nitong module, na mabigat nga yung iyong mga gulong. Kaya gagana to. Kaya kung halimbawa, naka-off itong module, nakapatay ang ignition mo, hindi siya talaga gagana. Kaya mabigat po yung ikot ng manibela mo. Pero, once na masense niya ngayon yung torque na yon, kapag ka naka-on ka na, to pipigilin ko rito at iikot ko dito, pansinin niyo po yung motor umiikot po yung motor. Ngayon, pabalik naman, baliktad din ang ikot niya. Yun, Okay. Pagpabalik naman, ayan. Mga kapatid, pansinin nyo kapag matigas talaga yung pigil ko dito sa torque at pinipihit ko yung manibela, mabilis ang ikot ng motor. Pansinin nyo po. Ayan, bilis The more na bumibigat yung torque, bumibilis ang ikot ng motor kasi kailangan niyang ikutin itong steering column na to hanggang dun sa mga gulong, hanggang dun sa mga linkage dun. Halimbawa, pipihit ka papunta sa kaliwa. Sige, Jaime, dahan-dahanin mo lang, mahina lang. Ayan, So, pag mahina lang yung, yung puwersa niya, mabagal lang din yung ikot. Sa kabila naman, babaliktad yung ikot nito. Bumabaliktad siya, Kita niyo ba, mga kapatid? Lagyan ko kaya ng lagyan ko ng tape para makita nyo, Napakasimple po nitong power steering na to na assembly. Kaya kung halimbawa, mayroon kayong interest na magpakabit nitong power steering na to, itong assembly, message nyo lang po ako. Sige, may kabila naman. Ayan, dahan-dahan lang. Ngayon, pagpabalik, so, sige, pabalik ulit. Pabalik. Ayan, mga kapatid. Hindi ko siya nilagyan nung pampabigat dito. Kasi, baka itong gulong pumalo sa amin. Yan naman, kitang-kita na gumagana yung ating electronic power steering. Ngayon, itong electronic power steering na to, mga kapatid, ito po ay standard na left. Kasi po ito ay Korea. Kaya ito, pag binaligtad kong ganun, ito yung kanyang signal at ito yung kanyang wiper. Ito po yung sinasabi ko, doon sa mamahaling owner na yun, pakita mo nga. Ayan. Mga kapatid, alam nyo ba, yung mamahaling owner na yun, hindi pa yan naka-electronic power steering. Kaya mabigat. Kaya kung Kuya Dario, nanonood ka ngayon, gabi na dito sa amin, alas 19 na pala. Kung nanonood ka, i-recommenda ko rin sa'yo na maglagay tayo ng electronic power steering dito sa iyong 500,000 pesos worth na OTJ. Baka magalit na sa akin yung nag-assemble nito. Kasi naman, 500,000 pesos, dapat naka-electronic power steering na yan. Ngayon, ang kagandahan lang dito, mga kapatid, kasi ito ay putol na rito yung steering column. So ito, dudugtungan mo na lang to papunta doon sa steering assembly nung sasakyan mo. Kung halimbawa, naka-rack and pinion ka, ito. Mga kapatid, maraming mga lumang sasakyan ngayon, wala na silang mabiling repair kit ng kanilang rack and pinion. Alam nyo po ba na kahit hindi mo na paganahin yung hydraulic niyan, wala nang fluid na pumupunta doon sa rack and pinion mo, kapag ginamitan mo nito, wala ka ng problema. At ang maganda doon, aalisin mo na ngayon yung steering pump mo na tumatagas diyan sa makina mo. Ito na lang ang gagamitin mo kasi po ito ay motorized na ang nagpapalambot dito sa power assist ng iyong manibela. Yan, ang tawag diyan ay power assist ito po. Isa pa nga, paikutin mo nga ulit. Sige, ayan. Ngayon, kung halimbawa mabigat talaga, mabigat yung liko mo, sige. Ang bilis, Sige, sige. Ayan. Ngayon, mga kapatid, nakapasok yan dito. Dito sa loob nito. Ngayon, kaya lang naman hindi ko inilagay, talagang tinanggal ko kasi pagka ito'y dinemo namin sa inyo, papalo-palo ito. Baka ako ay tamaan. Ito po, sigurado na magagamit natin sa napakaraming aplikasyon. Halimbawa, itong Toyota Avanza na yan. Nasira na yung kanyang hydraulic power steering. Di ba? Kung wala ka mabibiling repair kit ng iyong rack and pinion kasi nasira na, pwedeng gamitin to. Kasi ito naman po ay Korea, kaya original left yung manibela, so halos walang mababago doon sa iyong manibela. Pati yung headlight mo, nandito yung headlight, nandito ngayon yung signal. Ngayon, hindi lang to advisable doon sa talagang mga sasakyan na modelo kasi may immobilizer yon. Tapos yung ibang mga electronics noon. Although ito,
ay mapapagana rin natin yung ibang mga electronics doon. Kasi ito rin naman po ay naka-airbag. So pwede rin nating i-connecta yon. Siyempre, kukuha na tayo ng magagaling na mga electrician. Ito yung ilalagay natin diyan sa ating Beetle, sa Volkswagen. Ayan. Medyo malaki-laki na yung nagawa ni Randy. Bibigyan ko kayo ng konting report diyan kung ano na yung mga nalatero ni Randy. Ang kagandahan, yung gitna niya, yung running board niya, may konting kalawang lang. So, hindi kailangan laterohin, hindi kailangan palitan ng yero. Iga-grind lang kasi para matanggal yung kalawang kasi napakakapal po ng body. So, balik tayo rito mga kapatid. Halimbawa, meron kang, ito nga, yung Isuzu na to. Ito po ay naka-gearbox. Di ba? Ngayon, yung gearbox niyan, kadalasan kapag ka nasira na, mga kapatid, ay halos wala ka nang mabili, mga local na. Ngayon, kahit na iyan ay masira pa at magiging manual na lang siya, hindi na siya magiging power steering yung gearbox mo. Ang magiging power steering, ang magpapalambot ngayon ng manibela mo, ito na. So maraming mga sasakyan na hindi power steering, magagamit mo ito, lalo na yung mga lumang mga vans, hindi naka-power steering yan. Tapos yung mga multicab, hindi yan naka-power steering. So ito po, simpleng-simple at malamang available ang mga pyesa nito dahil ito ay Korea. Saka ko nababanggitin sa inyo kung anong modelo. Ito nga power steering na to kasi kailangan munang mailagay ko doon sa ating coaching kuba at ito nga ano na to, itong mamahaling owner type jeep na yan. Papalitan ko yan ng electronic power steering. Ginabi lamang po kami mga kapatid dahil talagang medyo nahirapan ako kung paano ko to pagaganahin. Sa dami po ng mga wirings na nandito, ayan, kung hindi ka po maalam sa electronics, hindi mo ito mapapagana, baka masunog mo pa, Kuya Jaime. O, Kuya Jaime, sige, isang pihit pa. O, gumagana na yan, sige. O, okay, pabalik. O. So ngayon, hindi ngayon ito magbibigay ng stress sa engine mo kasi hindi na gumagana yung steering pump na nandoon sa makina. So yung belt mo doon, mawawala na yung belt na nagpapaikot sa steering pump. So makakabawas ka na ngayon ng gastos kasi ang magiging belt mo lang ay doon sa alternator, doon sa main pulley at saka doon sa yung aircon. E paano ngayon? Sa susunod na linggo or kung darating ng mas maaga ay darating naman yung ating electric aircon. So hindi mo na ngayon kailangan ng compressor. So yung engine mo na tuwing gumagana yung aircon ay nahihirapan, ngayon, titipid ka ngayon sa fuel. Mapa-gasolina or mapa-diesel, titipid ka sa fuel dahil dalawa yung mawawala na magpapahirap sa makina mo. Yung mga parasitic loss na dulot ng aircon compressor, pati yung loss na dulot ng power steering pump, mawawala yon kapag nakabitan na natin ng electronic power steering at electric air conditioning ang inyong mga sasakyan. Malaki ang matitipid nyo sa inyong fuel. Sigurado yan, mga kapatid, sigurado yan dahil hindi mahihirapan ang makina mo. Makakatakbo ka ngayon ng mabilis. Yung iba ayaw mag-aircon lalo na kapag puno ng sakay kasi nga bumibigat daw yung andar ng makina. Eh lalo pa kung may problema na ngayon ng aircon mo. Kung mahina na ang compressor mo, di ba, Kuya Jaime? Pag mahina na ang compressor, hindi nag-automatic, di ba? So, gana lang ng gana ngayon, yung compressor mo, hindi siya nag-automatic, nag-high pressure ngayon, ang air conditioning mo, tapos lahat ng mga fans, nakabukas, electric fans, bumibigat din ang ikot ng alternator mo. So, nagpapatong-patong yun. Kapag ka nag-high pressure ang aircon mo, hindi yan mag-automatic off. Kapag ka ngayon, dumami yung gumagamit ng kuryente, hindi ngayon mag-automatic ang alternator mo. Pagod na pagod din yan. Mabigat din ang ikot ngayon ng makina mo. Kaya mararamdaman nyo, kapag ka nagbukas kayo ng aircon, bakit parang medyo nahirapan yung makina? Kahit sa mga digasolina, kahit sa mga modelong sasakyan na hindi pa naka-electronic air condition or electric air condition. Kapag nag-on yung aircon, nararamdaman nila na mayroong kaunting epekto sa makina. Kasi nga, bumibigat ang ikot ng makina dahil sa compressor at doon sa alternator. Ngayon, kapag kayong mga sasakyan nyo na i-convert nyo ng electric air condition at electronic power steering, dalawang malaking pahirap ang mawawala doon sa inyong engine. Hindi na ngayon makakapagpahirap sa makina nyo
itong power steering at saka yung air conditioning system. Ngayon, baka magtanong, sir, saan ba kumukuha ng kuryente yung dalawang yan? Mga kapatid, mahina lang yung kuryente nito. Pansinin niyo po, oh. Sige, mahina lang yung kuryente niya. Ayan, oh. Hindi nga ito yung motor na katulad ng starter na magpapahirap doon sa iyong alternator. Ganon din yung electric air condition. Magaan lang po ang ikot niya. Kaunti lang ang konsumo nito sa kuryente. At yung alternator mo naman, kung malakas naman ang alternator mo, mga 110 amperes, kayang-kaya po yan ng alternator nyo. Magiging mahirap lang para sa alternator kung halimbawa underrated nga ang inyong alternator. Siyempre, magpapalit ka ng malaking baterya tapos maliit ang alternator mo, hindi rin niya kayang punuin kagad yun. I-charge yun kasi nga yung generator mo or alternator mo ay mababa ang amperahe, kaya matagal niyang mapupuno yung karga ngayon ng baterya mo. Kaya kung halimbawa, maglalagay kayo ngayon ng electronic power steering at electric air condition, kailangan magpapalit ka na lang din ng iyong alternator. Yung malaki, yung 110 amperes, katulad ng mga nakakabit sa Starex. Malalakas po yan. Para sapat na kaya niyang supplyan itong mga electronic system na ito at hindi mahirapan din ang makina mo. Pero ang kagandahan doon, mawawala na yung mabigat na steering pump, mawawala na rin yung mabigat na compressor at gagaan po ang ikot, gagaan ang takbo ng inyong sasakyan. Ilang wires lang naman to, pero yung nagamit ko, itong puti, ito yung pinaka-positive niya. So, white, ito yung malakas na amperahe, ito yung para sa motor. So, itong white, positive. B+, itong white na to, positive din. Ito yung sa ignition. Tapos po, itong yellow na with black ay dapat ito ay sa tachometer doon sa RPM, pero hindi ko na muna siya inilagay, no? Ginround ko na muna siya. Tapos yung vehicle speed sensor ay itong lavender, itong blue. Nilagyan ko pa nga yan kanina ng ganito para lang mapatakbo ko. So vehicle speed sensor blue. Tapos itong gray, iyan po ay sa idle up signal. No? Kapag ka nasa minor kayo, mga kapatid, at kapag ka pinipihit nyo yung manibela, umaangat yung minor. Yun yung sa idle up. Ngayon, lahat ng sinabi ko sa inyo na yan, kung ang inyong sasakyan ay modelo na kailangan nito. Pero kung ikakabit mo to sa Honor, kakabit mo to sa Isuzu na ganito, ikakabit mo dun sa Volkswagen, ikakabit mo pa dun sa ibang mga sasakyan na gusto mong lumambot ang inyong manibela, gusto mong magkaroon ng power steering. Nako mga kapatid, hindi mo na kailangan to. Ganun lang kasimple yun. So, pinakita ko lang sa inyo na ito ay kayang-kaya nating i-wiring dahil nga tayo ay gumagamit ng diagram. Ayan, meron tayong block diagram dito na iyan nga po ay Carmin. Ngayon, kung meron kayong mga lumang van na sira na yung power steering, sira na yung inyong gearbox, ano gagawin mo? Bibili ka pa ba ng gearbox kung wala ka na mabili? Di ba? Huwag mong tanggalin yung gearbox, nandun lang yun. Lalagyan mo na ngayon ng ganito. Itong ating nadiskubre, no, na power assist na to, itong electronic power steering, aalisin mo na lang yung manibela talaga at ililipat mo to. Nandito po kasi yung kanyang torque sensor. Yun yung torque sensor na magpapaikot sa motor kung mabilis o mabagal. Yung mga lumang power steering assembly, ginagamitan pa ng potentiometer para ma-adjust mo yung torque. Dito, hindi mo kailangan ng potentiometer. Napakaganda nga nitong assembly na to dahil yan lang, lalagyan mo lang ng supply, lalagyan mo ng ground, okay na, ikabit mo na sa sasakyan mo. Kaya mga kapatid, abangan nyo to. Ilalagay natin to dyan sa box, ipapakita ko sa inyo. Yan, dito natin siya ilalagay. Yan yung steering assembly ng box. Tatanggalin ko lang yan, i-convert lang natin. Meron naman tayong tornuhan dito. At kapag ka naiporma ko na itong power steering na to, dyan sa Volkswagen na yan, papalitan ko pa ba ng manibela? Hindi na siguro. No? Pero kung may mabibili akong manibela na Volkswagen din ng mga modelo, siguro palitan ko. Importante sa akin yung logo na nasa gitna. Pero kung hindi naman magmamatch yung spline, baka dito na muna ako. Basta ang importante, itong coaching kuba na yan ay hindi makukuba ang magmamaneho dahil malambot na ang kanyang manibela. Kahit isang kamay lang, naiikot mo na. Mga kapatid, sana po nagustuhan nyo
itong vlog ko na ito at yan, ipinakita ko naman sa inyo na pagana natin. Sige, paikutin mo ulit. Ayan, oh, gumagana pa rin siya. Tapos, balik mo. Ayan. Ito mga kapatid, kahit na halimbawa nakaparada ka, hindi naman siya kumakain ng kuryente. Kasi itong motor, iikot lang siya kapag nakaramdam siya ng torque, yung bigat. Kasi nga, ginagalaw mo dito sa manibela. So, ito matipid. Hindi katulad nung nakakabit sa inyong mga steering pump na habang umaandar ang inyong makina dahil yon ay nakakabit doon sa pump belt, no, doon sa fan belt, nagpapabigat din yan ng ikot ng inyong makina. At kapag yan ay pinihit mo na, lalong magdadagdag ng bigat. So mga kapatid, sana po nagustuhan nyo itong vlog na to. At kung meron kayong, magkaroon kayo ng interest na magpakabit kayo nitong power steering assembly na to, no, pumunta lamang kayo dito sa Autorans or mag-message po kayo sa aming FB page. At dito po sa vlog na ito, mag-message po kayo. At yung numero ko naman po ay nandiyan din sa ating Google, sa Google, no? Yung Autorans, i-Google nyo lang. At kausapin nyo po ako para maipag-reserve ako kayo nitong magandang power steering assembly na electronic. Mga kapatid, salamat sa iyo, Kuya Jaime. Dapat nagpapahinga ka na. Anong oras na tayo? 10:28. Ayan, ginising pa kita. At yung aking cameraman na si Glenn, na hindi naman nakikita sa video ko kadalasan dahil siya ay palaging nasa likod ng puting tabing. At dahil sa wala naman akong puting tabing dito, kaya nga po sabi ko sa inyo, nagpapasalamat po ako sa patuloy niyo pong pagsuporta sa Autorans, sa patuloy niyo pong panonood ng aking mga vlogs. Kung pwede naman po, paki-like, paki-share, and subscribe naman po ang aking channel. Mga kapatid, Coaching Kuba, malapit nang matapos. Magandang gabi po sa inyong lahat.